mo, pera ng taong bayan. Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batugang kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayaran tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yun. Kaya sa sobrang dami ng binabayaran tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayaran tax, si Congressman Kiko Barzaga, kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow, meow. Aw, 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 aw. Diba? Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo, magsama-sama tayo bukas, pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo, mga diaper ng anak nyo, dalhin nyo. Dalhin natin. Magkaisa tayo. Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo. Ikaw na Duterte supporters, anong pinaglalaban mo? Korupsyon. Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mabababa natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Diba? Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Hindi si Duterte, hindi si Risa Ontiveros, hindi si Leni Robredo, si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat na ramput ako, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin. Wala akong pampiyansa. Number one, sabi nung pulis sa akin, bakit ka magpapakulong? Sabi ko, sir, diyan sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo po problemahin ang pagkain mo. May pagkain na rin eh. Kaya ikulong mo ako. Tumakbo yung mga pulis. Ayaw akong kulungin. Pumunta pa ako ng krami. Sabi ko, sir, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadala ng supina sa akin. Kasi yan ang gusto ko, makulong ako. Para hindi na ako magtrabaho. Diba? Chill-chill ka lang sa loob, maghugas ng pinggan. Eh, pag nakulungan ko, dyan talaga ako tatay sa krami. Kahit may siyar, hindi ako magsisiyar doon. Kada ito itapong ko sa mga... joke lang yan, joke lang yan. So, bukas, magkaisa na tayo. Lumabas na tayo. Bingi ka man, bungi ka man, wala kang paa, wala kang kamay, wala kang boses, pumunta ka rito para magkaisa at ipakita natin sa mga nagupong politiko na yan na hindi tayo papasupil sa mga politiko. Magkaisa tayo, mananalo tayo sapagkat tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magnanakaw. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan na fake news. Hindi patrol na fake news, GMA na fake news. Yan ang nagpapakatang kasinungalingan. Paglabas ko ng krami, sabi ng TV Patrol sa akin, sir, anong masasabi mo na pinadalang ka ng supina? Hindi ka ba nagulat? Sabi ko sa ABS-CBN, hindi ka ba nagulat? Sabi na, sir, bakit ako nagugulat? Sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasupina. Kasi yung balita mo, fake news, putol-putol. Okay, maraming salamat po, Kuya Park. Sana naintindihan at narinig ng ating mga kataas-taasan hanginaing ng taong bayan, lalo na po ang mga ordinaryong Pilipino. Yung iba dyan na nanonood sa social media, lumabas na po kayo at makiisa sa gaganapin natin bukas at tayo ang tatapos sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tayo ang lalaban para sa ating inang bayan. Ngayon po, bago tayo mag-candle lightning,
natawagan ko ng pansin si Pastor Saldi Contrata from Fitugo, Quezon. No, mula siya sa Quezon, pumunta siya dito para makisa sa ating laban ngayong gabi. Magandang gabi po, bansang Pilipinas, mga kababayang Pilipino. Narinig po natin yung mga hinaing at daing. Ang protesta po ay hindi masama sapagkat ito ay pagsasalita ng hindi pagsang-ayon. Ang panawagan ito, ang rallying ito, para magkaisa po tayo, kagaya ng ating mga napakinggan. Panahon na para manindigan kung ano yung tama at katotohanan. Hindi lang sa katangian ng iilan, kung ano ang kulay, kung ano ang pinaglalaban. Matuto tayong tumingin sa sarili nating kapakanan. Lahat tayo, anuman po yung ating kulay, anuman po yung ating paniniwala at reliyon, tayo pong lahat ay apektado. Naranasan po natin yung kalamidad, bagyo, lindol. Pero hindi pa yan ang malaking pinsala. Magising po tayo, bansang Pilipinas. Ang malaking dilubyo na nakakatakot, hindi yung biguan, hindi yung Apo-Laki kaldera, ang napakalaking dilubyo na nag-alis ng hinaharap ng kapabuhan natin ay walang ibang korupsyon. Ako po ay naantig ang damdamin dahil wala pong mga kinatawan ng mga reliyon at simbahang nagsasalita. Sa panahon pong ito, nakita po natin yung sistema, yung gumagawa ng batas, binabaluktot ng batas. Yung namumuno, walang alam, hindi na maasahan, bulag sa katotohanan, bingi sa katarungan. At yung ating hukuman, may pinipili lang. Tayo ngayon ay naiipit dahil sa kagustuhan lang ng iilan. Hindi na gobyerno ang umiiral, kundi isang sindikatong legal. Ito po yung mga pinaglalaban ng ating mga kasama. Ako po ay tumatayo bilang katawan ng simbahan. Ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa Mateo chapter 10, verse 27-28, ang sinabi ko sa dilim, ipagsigawan ninyo sa liwanag, at siya nga nangyayari. Walang bagay na maitatago. Kaya nga ito po, lahat ay lantad na, lahat ay hayag. Pero makikita natin, tila baga lalong pinagkakait ang katarungan. Kaya po ako'y umaapila sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino